use aloe. Okay? 11 benefits for skincare, digestion, and more. So take it away, Coach John Castañeda. Hello, good morning everyone. So ako po si John Castañeda nga, taga Manila. So yung Herbalife po nakilala ko po 8 years ago. Ang ginawa po sa akin ng Herbalife ay nung simula gumanda-ganda yung pakiramdam ko hanggang sa nakapag-lose ako ng napakaraming pounds. At dahil diyan, yun unti-unting gumanda yung nararamdaman, wala nang mga discomforts, and proud to say na for 8 years po hindi pa po ako nagkakasakit except for common coughs and colds. So ayun po ang pinaka magandang ginawa sa akin ng Herbalife. At dahil dyan, yun nga, inano ko na, marami nagtanong sa aking results, so tinuloy-tuloy ko yung business side ng Herbalife. At ngayon po mas marami na po ako natutulungan, at ayun po, dumadami na rin po yung healthy sa community. Ayun. So, ngayon naman, ang topic po natin ay kanina pa po dinidiscuss ay yung aloe vera. So, ano po ba yung aloe na yon? So, tingnan po natin doon sa main slides. So, aanin po natin yung topic. Meron po kasing iba't ibang benefits yung aloe. So, i-discuss natin yung 11 doon sa 11 benefits niya. Pwede po for skincare, for digestion, at kung ano-ano pa. Pero bigyan ko lang po kayo ng history regarding aloe. Ang aloe po, dati pa po, since 4,000 years ago, ginagamit na po yan. So, alam niyo po ba, yung mga Egyptians, tawag po nila doon ay plant of immortality siya. So, ino-offer yan during their funerals at para sa mga pharaohs at saka yung mga panligo ng mga queen nila. Tapos si Cleopatra, kilala niyo naman si Cleopatra, ano po yun, sobrang hilig po niya doon sa aloe gel, in-embellish niya po sa buong katawan niya. Tapos yung meron rin pong wound healing quality ang aloe, kaya nga yung time na panahon nila Aristotle at saka ni Alexander the Great, pinakonquer ni Aristotle yung isang particular island sa Africa kay Alexander the Great dahil lang maraming aloe doon sa island na yon. And of course, dito po rin sa Asia, napaka-broad po ng history natin with aloe. Ginagamit po natin yan sa mga beverages at saka juices, gamit yung gel ng aloe. Okay, so tuloy-tuloy po natin sa next slide po. Yan po, bakit napaka-popular nga ng aloe? Yung aloe na yan, pwede rin po natin gawing halaman, pang pang display natin. At kung totoo sa di ba, hindi naman siya yung natural na itsura ng halaman. So, natutuwa po tayo sa itsura niya. So, ayun po, pinandi-display po natin. Tapos, ang aloe rin po, nakaka-survive sa mga sa napakainit na panahon. So, reminder dahil kasi meron tayong heat wave, yan po, hindi naman tayo aloe, so uminom na lang tayo ng aloe. So, it can survive with little water po. So, mag-store po tayo ng large amount ng fluids. Yung yung aloe po nag-store. So, ganun rin po ang gawin natin. Tapos yung leaves po ng aloe, crush, ground yan at press para ma-release yung gel na nandoon sa loob ng aloe. By the way, yung aloe gel na yon mostly water po yon, pero may mga certain nutrients na nagagamit po natin. So yan po yung i-discuss natin further. Okay. So doon naman po sa next slide, ayan. So yan po, marami pong companies ang gumagamit niyang aloe gel. Usually, dine-develop nila for cosmetic products at saka kung ano-ano pang skincare products for external use. So, sa labas po ng katawan, ginagamit po natin yan. Yung iba naman po, ginagamit po yung gel na yon para mag-produce ng mga drinks, juices, dietary supplements, at kung ano-anong powders na safe for consumption. So, hindi lang pang labas, panloob din po ang aloe. So, all around po ang usage ng aloe. Okay, so ngayon, anahin na natin yan.
isa-isain natin. So, more concentrate muna tayo sa skincare. So, meron po tayong six na benefits na i-discuss. So, nakakatulong po siya sa pag reduce at saka pag-prevent ng skin flare-ups. Dahil kasi ang aloe po, meron pong gentle ingredient na may antimicrobial properties. So, nakaka-prevent po to ng mild and moderate flare-ups. Okay. Number two, nakaka-moisturize rin po siya ng buong katawan natin. Okay. Kanina po, nabanggit ko na water dense po ang aloe. So, napakaganda siya for skincare products dahil kasi lalo na doon sa mga may dry skin, may mga itchy skin, tapos nakaka-keep po siya ng skin natin na hydrated at saka smooth po dahil po sa aloe. So, napansin niyo po yung mga Herbalife coaches, lalo na yung mga matatagal, ang gaganda po ng katawan. Okay, maraming salamat po sa Herbalife products at saka lalo na doon sa aloe na ginagamit po natin. Tapos, nakaka-cool rin po at saka hydrate ng skin siya. So, minsan meron po tayong mga minor burn dahil sa sunburn or dahil sa pagluluto, napaso po tayo. Pwede rin po natin i-apply yung aloe sa ating katawan. Dahil kasi, nagiging barrier. Tapos, at the same time, para hindi siya hindi na masyadong tamaan ng araw or yung sugat natin, pinapatungan natin ng aloe. Tapos it keeps it hydrated at saka kinukul pa po niya yung skin. Okay, doon naman po tayo sa next slide, ay number 4. Napakagandang ingredient po siya sa mga do it yourself mask. Okay, so yun po yung mga inaano natin. Pinapatong po natin sa ating mukha especially. By the way, pwedeng do it yourself pero huwag ka na magpakahirap. Pwede mo rin pong gamitin yung vitamin mask po natin, which is very good po. So try niyo po yung mga vitamin mask natin. And of course, ang aloe po, gentle po siya for a relaxing facial po. So again, marami po tayong Herbalife products na applicable sa skin. So gamitin po natin 'yan. So tapos finally nakaka-hydrate rin siya sa mga overstyled dresses. Usually tayo po yung buhok natin, yung kunwari yung mga lalo na sa mga babae, kung ano-ano pong mga kolorete at kung ano-ano mga formulas ang ina-apply niya sa skin. Actually, nasisira po yung hair natin dahil doon. Aloe po, gamitin po natin. Yan, meron naman tayong shampoo at conditioner para ma-moisturize po or ma-refresh po ang ating hair. So, yun po. So, pwede sa hair din ang aloe natin. Okay, ngayon naman, skincare na discuss natin. This time around, ang hindi alam ng karamihan, pwede po nating inumin ng aloe. Okay, pero of course yung naka-formulate na. So doon po sa next slide, discuss naman natin. Okay, so before yung next slide, ayan po yung mga products natin with aloe. Some of our products, so yung hand and body wash, soothing gel at saka hand and body cream, and of course yung shampoo and conditioner po natin. So na-discuss po yan kanina ng mga speakers po. Okay, so now doon naman po tayo sa intake. So, iniinom yung aloe. So, ang aloe po, nakaka-support po ng healthy digestion. So, paano ba siya nakaka-support ng healthy digestion? So, po siya, para siyang tonic para sa ating digestive system. So, yung aloe juice po, nakaka-soothe po ng ating stomach. So, yun po, nakaka-relax po technically ng ng tiyan natin. Tapos, rin po siya, nakaka-support din po siya ng nutrient absorption. So, meron po tayong yung bituka po natin, kung i-stretch mo yan, 20 plus feet po ang haba niyan. Doon po sa bituka natin, doon po tayo nag-absorb ng mga nutrients at saka actually pati yung mga bad na doon po tayo nag-absorb, tapos diretso po yan sa bloodstream.
Kaya lang minsan, ano po yan, nababara po yan dahil sa mga kung ano nung mga kinakain natin. At saka, syempre, mga pollution, tapos nakakaano rin po yan, nakakabara. At yung mga kung ano nung mga gamot na ininom natin. Ang alo po, tumutulong po sa paglinis nun sa lining ng small intestine natin. Okay, so ayun po. So mas nakaka-absorb po tayo kapag mas malinis po yung bituka natin. And of course, nakaka-promote po siya ng intestinal health natin and modularity support. So, yung ano po, ang aloe po, 'di ba, ang napaka-importante po ng good bacteria sa ating katawan. Okay. Ang aloe po nakakatulong po sa pag ano niyan, ay yung mga prebiotics at probiotics. Nakakatulong po ang aloe para maano natin 'yan. Lalo po nating ma-promote po yung good bacteria sa loob ng katawan. So tumutulong po siya para ma-cultivate pa yon even further sa loob ng ating katawan. And of course, number 4 na ano na ginagawa ng aloe sa next slide, nakaka-boost po siya ng antioxidant defense system po ng ating katawan. So ayun po. So ang ginagawa po niya, yung kailangan po kasi natin ng oxidation, yan po yung process na nag-occur sa body natin na natural sa natural everyday metabolism natin. Need po natin na ma-keep in check yung ano, yung stress na ginagawa ng kung ano ng mga bagay at yung na nagkakos ng damage sa ating mga bodies, cells at saka tissues. So doon naman po tumutulong ang aloe. Okay, so antioxidants po widely found in plant foods such as aloe vera. So, ayan po. So, inom lang po tayo ng inom ng aloe para makatulong po. Less stress rin po sa ating katawan. Okay, finally, hydrating rin po ang aloe and it contains fewer calories kesa yung mga highly sweetened drinks. Marami sa inyo nakainom na ng aloe at alam niyo naman po na napakasarap po ng aloe natin. Okay, so imbes na mag-juice ka na pagkarami-raming calories para ka nag-isang meal minsan or sobra pa sa isang meal yung mga yung mga sweetened drinks na yan, but hindi ka na lang mag-aloe. Ang aloe natin negligible lang po yung calorie intake niya. Okay. So, ayan po sa next slide. Para review lang po, yan po yung ano natin, yung aloe, herbal aloe concentrate natin. It comes in 3 different flavors, yung original, mango, at saka mandarin. So, again, ayan po, summarize lang po, meron po tayong napakaraming benefits ng aloe from our outer nutrition until our inner nutrition. So, please consult your coaches kung ano po yung mga magagandang pwede nating gamitin. Okay, thank you very much. Okay, back to you, Coach Je. All right. So amazing naman. Congratulations, Coach Jan. And thank you for this deeper and more powerful sharing about